Hallelujah, 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 Hallelujah. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugtan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpahalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kaisa po natin sa ating pagdiriwang ng banal na misa online sa iba't ibang mga social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno ay sumainyo saan dako man kayo ng Pilipinas o ng mundo. Alam niyo po, sa banal na kasulatan, it was more than 500 times, 500 beses, lagpas pa, na binanggit ang mga burol at bundok bilang mga natatanging lugar kung saan ang kapangyarihan at ang pagkadakila ng Diyos ay namalas ng mga tao. Ilan dito ay yung mga bundok na kagaya ng kung saan ang 10 utos ng Diyos ay binigay kay Moises sa bundok Sinai o sa Mount Sinai, at kung saan naman si Noah at ang kanyang pamilya ay nagpahinga matapos ang pagsagupa ng baha, no? Sa Mount Ararat o bundok ng Ararat. Gayun din naman sa New Testament, ang bundok ng Olibo, kung saan si Jesus ay inaresto, di ba? At sa bundok ng Kalbaryo, Mount Calvary, kung saan ang ating Panginoong Jesus ay ipinako at namatay sa krus. At ngayong araw ngang ito, sa pagdiriwang natin ng pagbabagong anyo, no? Pagniningning at pagliliwanag ng bagong anyo ng ating Panginoon o yung tinatawag nating
Transfiguration. No? Ito ay naganap din sa isang bundok, sa bundok Tabor, Mount Tabor. Bakit kaya sa mga bundok ito ginagawa? Sapagkat kung titingnan natin, mas mataas ang mga bundok kung saan kung tayo ay naroroon, meron tayong isang magandang pagtingin ng paligid natin. Kumbaga, mas makikita natin ng mas malawak ang mga bagay-bagay. Mga minamahal kong kapatid, sa ating ebanghelyo kasama ang mga alagad ni Jesus na sina Pedro, Santiago at Juan, sila ay umaakyat din ng bundok. At habang sila ay umaakyat, naantala sila sapagkat si Jesus ay biglang nagbagong anyo. Namuti ang kanyang kasuotan at nagbago ito at hindi ito maipaliwanag ng mga alagad, itong pangyayaring ito. Lalo na nang liliman sila ng isang alapaap o ng ulap at sabay na narinig ang tinig ng Diyos na nagsasabing si Jesus ay anak ng Diyos. Ginamit ang bundok sa ating mga pagbasa bilang imahe ng sakripisyo dahil sa pag-akyat at gayon din naman imahe ng tagumpay para sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Kasi kung titignan naman natin itong transfiguration ay nangyari hindi lamang para magpakilala si Jesus bilang anak ng Diyos. Kung hindi, tinuturuan din tayo nito na kagaya ng sa buhay natin, meron tayong mga inaakyat na mga kanya-kanya nating bundok. Kung saan tayo ay nagsasakripisyo at doon din natin natututunan yung mga mahalagang leksyon sa buhay. Sadyang may mga pagkakataon na tayo ay nagsasakripisyo para maabot natin ang tuktok ng bundok na ito. Sa mga mag-aaral na naririto, kailangang magpuyat, magsakripisyo, mag-aral, magsunog ng kilay para makagraduate. Di ba? Para sa mga magulang na naririto, hindi ba't sa pang-araw-araw nating pagtataguyod sa ating pamilya, para rin tayong umaakyat ng bundok at ginagapang natin ang pag-aaral at pangangailangan ng ating mga anak para mabigyan sila ng magandang buhay. Sa mga kawani o empleyado, binubuno natin ang isang kinsenas ng pagtatrabaho para tayo ay kumita, sumahod. Sadyang kasama po ang sakripisyo sa ating buhay. Ngunit, ang maganda dito, ipinapakita sa atin na sa bawat pagsasakripisyo, may tagumpay na naghihintay sa atin. Yan din yung malinaw na sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na sina Pedro, Santiago at Juan. Nang sinabi niya na siya ay mamamatay at wag muna ninyong sabihin hanggat hindi pa nabubuhay. Ako muling nabubuhay. Parang pinapaalala sa kanila na ang krus ay parte ng buhay. Tandaan po natin, walang nagbigay ang hindi nakatanggap. Walang nagsumikap ang hindi umasenso. At walang sino man ang nagsakripisyo ang hindi biniyayaan ng Diyos. Kaya mga kapwa ko, deboto ng Poong Jesus Nazareno, alam ko po na sa tuwing tayo ay pumupunta dito sa Quiapo Church upang hilingin ang patnubay, ang biyaya mula sa ating Poong Jesus Nazareno, alam din natin na meron tayong daladala na mga pagsasakripisyo, meron tayong mga paghihirap sa buhay, pero tatandaan natin na hindi ito mauuwi sa wala. Lahat ng ating pagsasakripisyo ay hindi nakikitang lahat ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman lalo sa panahon natin ngayon, tandaan natin, ang Diyos nag-alay ng kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Si Jesus, isinakripisyo niya ang kanyang buhay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Magandang pagnilayan po ito ngayon, sa mga pinagdaraanan natin at mga sinasakripisyo sa buhay, ano nga ba yung disposisyon ng aking puso? Baka naman dumarating ako sa punto na napapagod lang ako dahil sa wala at wala akong nakikita
na bunga ng mga pagsasakripisyong ito. Mga minamahal kong kapatid, mga kapwa ko deboto, huwag matakot magsakripisyo. Ang Diyos nagsakripisyo ng kanyang sariling anak. Si Jesus isinakripisyo ang kanyang sariling buhay. Alam natin na sa pagbabagong anyo ng ating Panginoong Yesus, pinapaalala sa atin na sa bawat pagbibigay, pagpapaubaya at pagsasakripisyo, may tagumpay na naghihintay. Huwag matakot magsakripisyo dahil may naghihintay na tagumpay sa bawat pagsasakripisyo.